Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Ginoong Alex Bantayan, isa sa mga tagapag-ulat ng panghuling pangkat. At sa araw na ito, ibabahagi ko sa inyo ang introduksyon at buod ng pang-5 chapter. Kung ano nga ba ang nilalaman ng chapter na ito. Ano nga ba ang nilalaman ng ika-5 chapter? Unang-una, ang ika-5 chapter ito ay nagbibigay ng pangwakas na pagsusuri at paglalagom ng mga natuklasan mula sa mga isinagawang pag-aaral o pananaliksik. Sa bahaging ito, tatalakayin ko ang buod ng mga pangunahing puntos at datos na nakuha mula sa mga pag-aaral, na siyang nagbibigay ng mga malinaw at maikling pagpapakita ng mga natuklasan. Ang kabanatang ito ay mahalaga dahil dito nakasalalay ang kabuuang halaga ng pananaliksik na siyang nagbibigay ng pagkakataon para sa mga mananaliksik na ipahayag ang kanilang mga opinyon at interpretasyon batay sa mga datos na kanilang nakalap. Ang tamang paghahanda ng ika-5 chapter ay mahalaga sapagkat ito ay ang nagsisilbing patunay lamang ng bisa ng pananaliksik at gabay para sa mga susunod pang hakbang. Nararapat lamang na ito ay mahilahad ng malinaw, organisado at walang kinikilingan upang magbigay ng mahalagang kontribusyon sa larangan ng akademiko at sa mas malawak na komunidad. Ngayon, dumako naman tayo sa ating pinakasentro ng ating talakayan, ang buod, konklusyon at rekomendasyon na siyang bahagi ng pang-5 chapter. Ang chapter na ito ay ang huling chapter o kabanata ng isang pananaliksik o pag-aaral. Ito ang isa sa pinakamahalagang bahagi sapagkat dito nilalagom ang mga nakalap na datos at impormasyon. Inilalahad dito ang kabuuan sa anyong konklusyon batay sa mga datos at impormasyon na nakalap. Dito rin ipinatutungkol sa mga kinauukulan ang mga rekomendasyon tungo sa posibleng kautusan sa mga suliranin. Sa aklat na Methods of Research and Thesis Writing nina Calderon at Gonzales 1993, naglalahad sila ng mga tagubilin na lubos na makakatulong sa mga mananaliksik sa pagsulat ng bahaging ito. Sina Calderon at Gonzales ay nagbibigay ng pahayag o impormasyon o ideya patungkol sa bahaging ito ng pananaliksik na siyang nagbibigay daan para mas mapabuti pa o mapaunlad kung papaano nga ba paunlarin ang pang-5 chapter, kung ano ang ilalagay o nararapat sa chapter na ito. Ngayon, dumako naman tayo sa buod o lagom. Ang buod o lagom ay may malaking papel na ginagampanan sa pang-5 chapter sapagkat dito natin ibibigay o ilalahad ang pangkalaatang ideya na ating isinasagawa upang mas madaling maunawaan ang ating isinasagawang pananaliksik. Sa lagom, binubuod ang mga datos at impormasyong nakalap ng mga mananaliksik na siyang komprehensibong tinalakay sa Kabanata 4. Ito ay ayon kay Bernales et al. 2018. Sa pagbuo ng lagom, mahalagang nailalahad ang mahalagang detalyeng nakukuha sa teksto ng pananaliksik. Makakatulong ang lagom na gamitin ang mga detalyeng nabanggit upang maiugnay sa mga karanasang bunga ng obserbasyon o di kaya'y nabasa ng mga mambabasa. Ang buod o lagom sa pang-5 kabanata ay siyang mahalaga at dapat kinakailangan komprehensibo ang ating ibibigay na ideya dito upang mas madaling maunawaan ng mga mambabasa ang ating isinasagawang pananaliksik. Dito naman tayo sa mga tagubilin sa pagsulat ng lagom. Kung ano nga ba ang mga pamamaraan o dapat gawin sa mga pagsulat ng lagom. Simulan ang lagom sa isang maikling pahayag tungkol sa pangunahing layunin ng pag-aaral, mga respondentes, saklaw, limitasyon at panahon ng pag-aaral, pamamaraan at instrumentong ginamit sa pangangalap ng mga datos at impormasyon at ang disenyo ng pananaliksik.
Kinakailangang magbigay ng maikling buod na sumasaklaw sa mga mahahalagang detalye ng pananaliksik upang mabigyang linaw ng konteksto ang mambabasa. Dapat itong magbigay ng pangkalahatang ideya ng pag-aaral sa mga mambabasa. At hindi na kailangan ang anumang eksplanasyon o pagpapalawig. Kinakailangang direkta sa ideya o kinakailangang direct to the point sa nais ipahayag upang mas madaling maunawaan at huwag na magpaligoy-ligoy pa. Manatili lamang sa mga pangunahing punto at iwasang magbigay ng mga detalye o paliwanag na hindi kailangan sa lagom. Dapat tuwiran at direkta ang paglalahad ng impormasyon. Kinakailangang detalyado tayo sa pagpapahayag o pagpapaliwanag ng ating mga impormasyon. Iwasan na natin ang pagbigay ng ideya na hindi naman akma o hindi importante sa pananaliksik. Kailangan ring ilahad ang lagom sa paraang tekstual at numerical sa pamamagitan ng pagbubuod ng mga importanteng datos. Kinakailangan ang importanteng datos ay mailahad talaga upang magbunga ang pananaliksik na isinasagawa natin. At pagsamahin ang tekstual na pahayag at numerical na datos upang malinaw na maipakita ang mga mahalagang resulta ng pag-aaral. Kinakailangan sa pananaliksik ay buo ang ating desisyon na mailahad natin ito ng wasto at may patutunguhan. Kinakailangan pagsamahin natin ang tekstual na pahayag at numerical na datos upang mas madaling maunawaan ang ating naisaliksik at mas madaling pag-aralan pa ito. At huwag gumawa ng mga deduction, inference at interpretasyon sa lagom dahil maulit lamang ang mga iyon sa konklusyon. At limitahan ang lagom sa presentasyon ng datos at iwasang gumawa ng mga interpretasyon na dapat ilahad sa bahagi ng konklusyon. Ang layunin ng lagom ay magbigay ng buod ng datos, hindi upang ipaliwanag ang kahulugan ng mga ito. Kung ano lamang ang nasa lagom ay yun lamang at huwag nang maaaring dagdagan pa, at walang labis at walang kulang. Kung ano ang nasa konklusyon ay nasa konklusyon. Dahil ang lagom ito lamang yung sentro kung ano nga ba ang nais natin iparating sa ating naisaliksik. At ang mga importanteng tuklas at highlight na mga datos ang dapat banggitin sa lagom, lalong-lalo na ang iyong mga pinagbabatayan ng mga konklusyon. Kung ano man yung ating pinagbabatayan sa ating pananaliksik, ay siya ramang ang pinaka-importanteng tuklas at highlight ng datos na dapat lamang nating banggitin sa lagom. At ituon ang lagom sa mga mahahalagang resulta ng pananaliksik na nagsisilbing batayan ng konklusyon. Ito ang magbibigay diin sa mahalagang resulta ng pag-aaral. At huwag nang magdagdag ng mga bagong datos o impormasyon sa lagom. Tiyaking ang lagom ay batay lamang sa mga datos at impormasyong naitala sa pananaliksik at huwag na huwag pang magdagdag ng bagong impormasyon. Dapat ito'y naglalaman lamang ng mga buod na resulta ng pag-aaral at hindi na ang mga bagong tuklas. At dumako naman tayo sa mga hakbang sa pagbuo ng lagom. Kung ano nga ba ang mga hakbang nito upang makabuo. Unang-una ay basahin ng mabuti ang pananaliksik at suriin ang mga pinakadewa o konsepto nito. Unawain ang pangunahing layunin ng pananaliksik at tukuyin ang mahalagang ideya na nais ipabatid. Mahalaga ang maingat na pagbabasa upang hindi makaligtaan ang mga kritikal na detalye. Ikalawa ay magtala ng mga mahalagang impormasyon habang nagbabasa. Ito yung isa sa pinaka-importante. Kailangang isulat ang mga pangunahing puntos, datos o mga konsepto na natukoy mula sa binasa. Ang pagtatala ay makakatulong upang mabilis na maibalik ang mahalagang impormasyon kung kinakailangan.
Sa ikatlo naman ay himay-himayin at isulat ng muli ang mga naitalang mahalagang impormasyon. Huwag maglahad ng mga pansariling opinyon. Marapat lamang na ang itinalakay buhat sa impormasyong nakuha mula sa masinop na pananaliksik. Kailangang iorganisa ang mga tala sa malinaw at maayos na paraan. Iwasan ang pagsasama-sama ng pansariling opinyon. Manatili lamang sa mga impormasyong nakabatay sa datos ng pananaliksik. Kinakailangan ang datos o impormasyong iyong nakuha ay yun lamang ang iyong ilalagay. Huwag kang maglagay ng sariling opinyon lamang dahil hindi ito akma sa iyong isinagawang pananaliksik. At pang-apat ay palitan, huwag nang isama ang mga bahaging magiging hadlang lamang at makakagulo sa mas mabisang pag-unawa ng mga mambabasa. Kinakailangan nating alisin ang mga hindi mahalagang bahagi o detalye na maaaring magdulot ng kalituhan. Tiyaking malinaw at punto at tuwiran ang nilalaman para sa mas epektibong pagbabahagi ng impormasyon. Kinakailangan ang mga impormasyon o ideyang nakalap mo ay tiyaking tama ito dahil upang hindi na magkalito sa isinagawang pananaliksik. Panglima ay kumparahin kung tiyak at orihinal ang pagkakasunod-sunod ng mga ideya at konseptong isinulat. Siguraduhing tama at lohikal ang pagkakaayos ng mga ideya. Iwasan ang mga pag-uulit o labis na detalye na maaaring magpahaba ng hindi na kinakailangan. At panghuli ay muling basahin at alamin kung mapaikli pa ang mga sinulat na pahayag. Kinakailangan nating suriin ang draft ng lagom at hanapan ng paraan upang gawing mas maigsi at tuwiran ang mga pahayag nang hindi nawawala ang kahulugan. Layuning mas simple ngunit malinaw ang presentasyon ng impormasyon. Ito yung halimbawa sa bahaging mula sa isang pananaliksik na pinamagatang mga suliranin sa pagsasaling Ingles-Filipino na mga mag-aaral na nagpapakadalubhasa sa asignaturang Filipino ng National Teachers College. Sa kabuuan, ang pananaliksik ay mahalaga at dapat ilahad ang iyong ideya. Kinakailangang tumpak ito at malinaw. Huwag nang magpaligilugoy pa upang mas madali ang isinasagawang pananaliksik. At iyon lamang po at maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ibabahagi ko ang konklusyon na tinatawag nating mga inference, abstraction, implikasyon, interpretasyon at pangkalahatang pahayag o paglalahad batay sa mga datos at ang impormasyong nakalap ng mananaliksik, Bernales et al. 2018 at ito ang pangkalahatang paliwanag sa nais na maipahayag ng buong pananaliksik at makikita sa konklusyon ang kasagutan sa mga itinampok na katanungan sa isinagawang pagsusuri o pag-aaral at kadalasan din itong nasa anyong pabuod. Ang conclusion din ay binubuo batay sa natuklasang kaalaman at sa bahaging ito ay naipapakita ng mananaliksik ang realisasyon o kanyang mga napagtanto sa paksang sinaliksik at mula sa konklusyon, huhugot ng payo o rekomendasyon tungo sa bago o pagpapatuloy ng isinasagawang pag-aaral o pananaliksik. Sa konklusyon ay meron tayong mga tagubilin sa pagsulat ng konklusyon. Una na dito ay kinakailangan na lahat ng konklusyon ay dapat ibatay sa lohika ng mga datos at impormasyong nakalap. At tiyaking din na ang bawat konklusyon ay nakaugat sa mga datos ng pananaliksik upang mas maging makatotohanan at maaasahan ang resulta. At iwasan din natin ang mga haka-haka o opinyon na walang suporta mula sa nakalap na impormasyon. Pangalawa, dapat masagot ng tumpak at maayos ang mga katanungang tinungkoy sa layunin ng pag-aaral at kinakailangan na hindi tayo mawawala ng kabuluhan hindi mawawala ng kabuluhan ng pananaliksik kung mga katanungang iyon ay hindi malalapatan ng mga kasagutan sa konklusyon.
Ang conclusion kasi ay dapat tumugon sa mga tanong na itinakda ng layunin ng pananaliksik upang mas maipakita ang tagumpay ng pag-aaral. Kung hindi masasagot ang mga tanong, magiging limitado ang kabuluhan ng ginawang pananaliksik. At pangatlo ay dapat matukoy sa konklusyon ang mga factual na napag-alaman sa pagsisiyasat. At kinakailangan din na ilahad natin ang mga tiyak at totoong resulta ng pananaliksik bilang basehan ng konklusyon. At sa mga datos naman ay kinakailangan na maipapakita ang mga bisa at halaga ng ginawang pagsusuri. At ika-apat naman ay huwag bumuo ng konklusyon batay sa implied o di direktang epekto ng mga datos o impormasyong nakalap. Iwasan natin na ang mga konklusyon ay hango lamang sa palagay o hindi direktang sinusuportahan ng datos. Napakahalaga ang pagiging eksakto sa interpretasyon ng impormasyon. At ikalima naman ay gawing maikli at tuwiran ang mga konklusyon. Ngunit tandaan natin na kailangan maihayag ang mga kailangang impormasyong resulta ng pag-aaral na hinihingi ng mga tiyak na tanong sa layunin ng pag-aaral. At iwasan din natin ang mahabang paliwanag at gumamit ng direktang mga pahayag upang mas malinaw na maihatid ang konklusyon. At tiyakin rin natin na ang mga sagot nito ay mga pangunahing layunin ng pag-aaral. At ang ika-anim ay ang maging tiyak tayo sa paglahad ng mga konklusyon. Hindi dapat ipahiwatig ng mga mananaliksik na sila'y may pagdududa o alinlangan sa validity at reliability ng pananaliksik. At iwasan ang mga salitang siguro, marahil, baka at iba pa. At siguraduhing malinaw at tiyak ang mga pahayag upang mas maipakita ang kumpiyansa sa mga natuklasan ng pananaliksik at iwasan ang anumang indikasyon ng pag-aalinlangan sa resulta. Ang ikapito ay ilimita natin ang mga konklusyon sa paksa, saklaw at panahon ng pag-aaral. Huwag lumagpas sa itinakdang saklaw ng pananaliksik. Tiyaking nauugnay ang konklusyon sa paksa, limitasyon at panahon ng isinasagawang pag-aaral. At ikawalo, ang konklusyon ay hindi dapat repetasyong laman ng mga pahayag sa ibang bahagi ng pananaliksik. Sa makatwid, ang isang diwa o ang unang nabanggit sa ibang bahagi ay kailangang maipahayag sa ibang kaparaanan sa konklusyon at kinakailangan na gumamit tayo ng bagong paraan ng pagpapahayag upang hindi magmukhang inuulit lamang ang mga datos o impormasyon mula sa ibang bahagi ng papel at ito ay magbibigay ng sariwang perspektibo sa konklusyon. At ngayon ay dumako naman tayo sa mga hakbang sa pagbuo ng konklusyon. Una ay balikan ang suliranin, layunin at iba pang bahagi ng pananaliksik. Kung tumutugma ang mga nakuhang impormasyon, suriin kung ang mga datos na nakalap ay nagbibigay sagot sa mga tanong sa suliranin at tumutugon ito sa layunin ng pananaliksik. Napakahalaga dahil upang masiguro natin ang kaangkupan at kaugnayan ng konklusyon sa pag-aaral natin. Pangalawa ay mula sa nakuhang impormasyon na ibinunga ng analisis o pagsusuri, ipapahayag natin ang pagpapasya upang palutangin ang natuklasang kaalaman o impormasyon at gamitin natin ang resulta ng pagsusuri upang mas malinaw na maipahayag natin ang pinakamahalagang natuklasan ng pananaliksik at ito ang nagsisilbing batayan natin sa konklusyon. Ikatlo ay ilahad natin ang pananaw na pinagtibay ng ugnayan ng datos, teorya at patunay sa malinaw at makabuluhang pagpapasya sa pagtatanto natin sa isinasagawang pag-aaral. At ipaliwanag natin kung paano sinuportahan ng mga datos at teorya ang konklusyon. At dapat itong ipakita sa paraang nagbibigay diin sa lohika at katwiran ng mga natuklasan.
Ikaapat ay tiyaking magkaugnay ang konklusyon sa itinatalagang paglalagom. Siguraduhin ang konklusyon ay sumasalamin sa mga pangunahing punto ng lagom. Ang pagkakaugnay ng dalawang bahagi ay mahalaga upang maging buo at organisado ang presentasyon ng resulta ng pananaliksik. Halimbawa na lamang dito ang bahagi mula sa isang pananaliksik na pinamagatang mga suliranin sa pagsasalin Ingles to Filipino ng mga mag-aaral na nagpapakalubhasa sa asignaturang Filipino ng The National Teachers College. So, napakahalaga ng mga hakbang ng konklusyon at ang mga tagubilin nito dahil nakakatulong ito upang mas mapalawak pa natin ang ating kaalaman at kung paano natin gawin ang konklusyon. Ngayon ay dumako naman tayo sa panghuling parte ng Chapter 5, ang rekomendasyon. Ang rekomendasyon ay mga mungkahing solusyon para sa mga suliraning natukoy o natuklasan sa isang pananaliksik. Ito ay ayon kay Bernales et al. 2018. Ang paggawa ng rekomendasyon ay ang pagbibigay ng isa o ilang mga solusyon sa paglutas ng kinakaharap na suliranin sa isang pag-aaral o pananaliksik. Ang isang rekomendasyon ay kinakailangang may kaakibat o sinusuportahan na masusing pag-aaral at mga datos nito. Ngayon, sa pagsulat ng rekomendasyon ay dapat tayong may isaalang-alang na mga tagubilin. Una na nga rito, ang rekomendasyon ay dapat naglalayong lutasin ang natuklasan sa pag-aaral. Ang rekomendasyon kasi ay dapat magbigay ng mga konkretong hakbang o solusyon na layuning tugunan ang mga natukoy na problema o isyu mula sa resulta ng iyong pag-aaral. Ito ay nagbibigay ng direksyon para sa mga aksyon na maaring isagawa upang mapabuti ang kalagayan at maiwasan ang mga problema ng iyong pananaliksik. Ang pangalawang tagubilin naman ay hindi dapat daw gumawa ng rekomendasyon sa suliraning hindi naman nakita sa ginawang pag-aaral. Kasi ang mga rekomendasyon ay dapat talagang nakabatay sa mga natuklasan mula sa isinagawang pag-aaral. Hindi nararapat na magmungkahi ng solusyon o hakbang para sa mga isyu o problema na hindi naman talaga lumitaw sa isang pananaliksik. Kasunod na tagubilin, maglatag ng rekomendasyong edeyal. Gayunpaman, nararapat din na magbigay ng kaakibat na rekomendasyong praktikal na isasagawa at makatotohanan. Ang mga rekomendasyon ay dapat talagang magsimula sa mga ideyal na solusyon na naglalayong tugunan ang mga natukoy na isyu sa pag-aaral sa pinakamainam na paraan. Gayunpaman, mahalaga rin na ang mga rekomendasyong ito ay sinusuportahan ng mga praktikal na hakbang na maaaring maisakatuparan, makatotohanan at naaayon sa kasalukuyang kalagayan. Sa ganitong paraan, ang mga mungkahe ay hindi lamang nananatiling theoretical kundi nagiging posible at kapaki-pakinabang para sa mga mambabasa at sa larangan ng pag-aaral. Sunod na tagubilin ay dapat may lohikal na paliwanag ang mga rekomendasyon. Ano nga bang ibig sabihin nito? Dapat may batayang lohikal ang rekomendasyon upang maging kapanipaniwala at makatotohanan. Ito ay nangangahulugan na ang bawat mungkahe ay kailangang suportado ng ebidensya mula sa natuklasang datos at impormasyon ng pag-aaral o pananaliksik. Kasunod naman ay dapat daw ipatungkol ang bawat rekomendasyon sa individual, pangkat, tanggapan o institusyong nasa posisyong magpatupad ng bawat isa. Ibig sabihin, ang bawat rekomendasyon nga ay dapat talagang itukoy sa mga tamang individual, pangkat o institusyon na may kapasidad na ipatupad ang mga ito. Mahalaga ito upang matiyak na may responsabling mga entidad na aaksyon sa mga mungkahe at may sakatuparan ang mga kinakailangang pagbabago. Kasunod na tagubilin, kung may mabubuting natuklasan sa pag-aaral, dapat ay magbigay rin ng rekomendasyon. Sa ganitong paraan, hindi lamang natutugunan ang mga problema,
kundi napapakinabangan din ang mga positibong aspeto na natuklasan upang magbigay ng mas malaking benepisyo. Ngayon, bilang panghuling tagubilin naman, ay maaari daw irekomenda ng ibang mga mananaliksik ang pagpapatuloy o pagpapalawak ng isinagawang pag-aaral o paggamit ng ibang saklaw, panahon, lokalidad at populasyon upang kumpirmahin o pabulaanan ang mga natuklasan sa pag-aaral. Ang ganitong pamamaraan kasi ay nagbibigay ng tila mas malawak at komprehensibong pagsusuri na siyang magpapatibay sa kredibilidad ng mga resulta. Sa pamamagitan nito, masisiguro na ang pagiging makatotohanan at tumpak ng mga natuklasan sa iba't ibang konteksto at kalagayan. At iyon na nga ang iilang mga tagubilin sa pagsulat ng rekomendasyon ng isasagawa na pananaliksik. Ngayon ay alamin naman natin kung ano nga ba ang mga angkop na hakbang sa pagbuo ng rekomendasyon ng ating pananaliksik. Una na rito ay dapat daw na pagtugmain ang mensaheng nais iparating ng datos o impormasyon mula sa suliranin at layunin na pinagmulan rin ng buod at ng konklusyon. So, ibig sabihin, ang mga suliranin at layunin na inilatag sa simula ng iyong pag-aaral ay dapat daw na nakalinya sa mga buod at konklusyon. At sa ganitong paraan, ang mga rekomendasyon ay magiging may kaugnayan at makabuluhan at masisiguro ng mga ito ay direktang tumutugon sa mga natukoy na problema. Pangalawang hakbang, ikategorya ang mga mungkahing angkop sa suliranin at layunin. Ibig sabihin, sa pagkakaroon ng malinaw na kategorya, mas magiging maayos at sistematiko ang pagharap sa iba't ibang aspeto ng problema. Ang mga rekomendasyong ito ay dapat na nakahanay sa mga layunin ng pag-aaral o iyong pananaliksik upang matiyak na ang mga ito ay magdudulot ng positibong epekto at solusyon sa mga natukoy na isyu. Ngayon, ang panghuling hakbang naman sa pagsulat ng rekomendasyon ay dapat daw na tiyakin ang tono ng mungkahi na siyang nagbibigay daan sa pagpapaunlad ng pananaliksik sa pamamagitan ng paglalahad ng polisiya o programa, patakaran at iba pang kaugnay na paksa na maaaring ipagpatuloy bilang pagpupuno sa pagpapayaman ng paksang sinuri sa pananaliksik. Ang mga rekomendasyon kasi ay dapat talagang magmungkahi ng mga konkretong polisiya, programa o patakaran na maaaring ipatupad upang mapabuti ang kasalukuyang kalagayan at magbigay daan sa patuloy na pag-aaral at pag-unlad. Ang ganitong mga mungkahe ay makatutulong upang mapalalim ang kaalaman at mas mapalawak pa ang saklaw ng iyong pag-aaral. At doon lamang nagtatapos ang ilang mga tagubilin at hakbang sa pagsulat ng rekomendasyon. Ngayon ay upang mas mabigyan kayo ng kaukulang kaalaman ukol sa buo or sa rekomendasyon ay mayroon akong isang halimbawang ipapakita. Ngayon ito ang halimbawa ng isang rekomendasyon. Kung ating makikita sa parteng ito ng pananaliksik na ito ay isinaad rito yung ilan sa mga tagubiling aking nabanggit kanina kung saan ay talagang tiniyak, kung ating makita ay may kinaukulan ng mga tiyak na individual pangkat na siyang nirerekomendahan ng mga iilang mga aksyon na may kaukulan o na kung saan sila ang magpapatupad o posibleng magpapatupad ng mga rekomendasyong ito. At kung ating mapapansin na detalyado at konkreto ang mga inilahad ng rekomendasyong ito. At kung ating babalikan yung mga halimbawang inilahad kanina patungkol sa
naunang bahagi o parte ng Chapter 5 na kung saan ang buod at konklusyon, makikita natin na ang rekomendasyong ito ay nakaangkla sa kung ano ang meron sa buod at konklusyon, na kung saan ito nga ay isa sa tagubilin kanina na aking nabanggit. Ngayon ay ipapakita ako na isang buong Chapter 5 na kinapapalooban ng buod, konklusyon at rekomendasyon. So ang pananaliksik pala na ito ay pinamagatang epekto ng kaalamang bokabularyo sa interes sa pagbabasa ng mga akdang panitikang Filipino ng mga mag-aaral. So kung ating babasahin ang buong halimbawang ito, ay makikita natin na talagang sa pag-aaral na ito ay ang buod ay talagang nakabatay sa resulta ng naturang pananaliksik, kung saan ay dito ibinuod yung mga importante o yung tila ba pagsagot ng mga katanungan ng isang pananaliksik. Sa konklusyon naman ay dito nakalahad ang konklusyon ng mismong pananaliksik, at sa rekomendasyon dito na ipapakita ang mga aksyon ng mga gawaing inirekomenda sa mga tiyak na individual, pangkat o institusyon ng pananaliksik. So kung babasahin natin ang buong Kabanata 5 na ito, ay masasabi natin na ito ay nakasunod sa tagubilin na aming tinalakay at maging sa ilang mga hakbang sa pagsulat ng buong Chapter 5 ng isang pananaliksik. So, sa kabuuan, ang Chapter 5 ng isang pananaliksik ay may malaking kahalagahan dahil dito nga nakapaloob ang buod, konklusyon at mga rekomendasyon na siyang magbibigay linaw sa mga natuklasan ng pag-aaral. Sa pamamagitan ng buod, may ipapakita ang mga pangunahing ideya at mahalagang detalye ng isinagawang pananaliksik na walang pagpapalawig o deduction. Mahalaga ang bahagi naman ng konklusyon dahil dito nga ipinapakita ang mga kasagutan sa mga itinampok na tanong ng pag-aaral batay sa mga nahanap na datos at impormasyong nakalap. At panghuli ay mahalaga ang mga rekomendasyon na nakapaloob naman sa Chapter 5 sapagkat ito nga ang nagbibigay ng mga konkretong hakbang upang matugunan ang mga isyong napagtuunan ng pansin sa isang pananaliksik. So sa huli ang tamang pagsulat talaga ng Chapter 5 ay nagbibigay ng kredibilidad at halaga sa buong pag-aaral. Ito ay nagiging patunay ng bisa ng isinagawang pananaliksik at nagiging batayan ng mga hakbang na maaari pang isagawa upang mapabuti ang kasalukuyang kalagayan na siyang inilalahad natin sa ating mga isinasagawang pananaliksik. At doon lamang po nagtatapos ang aming talakayan. Maraming salamat.